Ang nakaraan. Nasaksihan na nga ni Jungwon ang malagim na nangyari bago pa maging halimaw ang nilalang sa ilalim ng Corpse Blood Valley, at ito ay nagdahilan dahil siya ay pinatay ng sarili niya mismong kapatid at bigla namang umatake ang halimaw kay Jungwon. Kaya't hindi naman nagpapigil ang ating bida at pinakiramdaman din niya ang paligid, at siya ay gagamit ng teknik na ngayon pa lang niya susubukan. Sa nararamdaman ngayon ng Blue Spirit, ay kitang-kita niya sa sarili niyang mga mata ang napakalakas na aura na nanggagaling sa kung saan tumalon si Jungwon. At ang pulang tali na nagkokonekta sa kanya, patungo kay Jungwon ay unti-unti na ding napuputol, kaya't sa naiisip ng Blue Spirit na parabang natatalo na si Jungwon at siya ay unti-unti na ding nangangamba. Ngunit nang inibabaw pa rin sa kanya, ang pagkainis sa espiritong nagtatangkang kumain kay Jungwon at pinagsasabihan pa nga ito ng Blue Spirit na huwag siyang magpapakasiga sa harapan niya. At galit pang sinabi ng Blue Spirit na pakawalan ng espiritong ito ang mortal na si Jungwon, at kung hindi niya ito gagawin ngayon mismo ay siguradong gagamitan niya ito ng napakalakas na teknik para tuluyan na itong mawala sa mundong ibabaw. Ngunit habang sinasabi niya ito, ay bigla din namang lumabas ang napakadaming mga kadena patungo sa kanyang kinalalagyan, kaya't siya ay nagulat at ito na nga ang hudyat na hindi nakikinig ang espiritu sa kanyang mga sinabi. Kaya't siya ay napapailag na lang sa mga kadenang patuloy na palutang-lutang sa lugar, at napapaisip din naman ang Blue Spirit at sinasabi niya na kahit ang mga Green Spirit na mataas na ang level ay naa-absorb pa din ito. At sa mga nangyayari ngayon ay napapaisip naman siya na baka ito ang Gu Poison, na kung saan ito ang kumakain sa lahat ng mga espiritu na nagkakalat sa lugar at ito din ang pinakamalakas sa kanilang lahat. At sa mga oras na ito ay nakumpleto na ang kanyang tunay na anyo, kaya't lalo pa itong maghahasik ng kasamaan. At makikita naman din na ang mga espiritu sa paligid ay takot at baka sila ay mahuli ng kadena na magdadahilan ng kanilang pagiging pagkain sa kung anuman ang klase ng nilalang na humuhugot sa kanila. At ang mga espiritong ito ay nagsisigawan, at sinasabi din nila na magwawakas na ang lahat dahil nakumpleto na at nandito na ang Gu Poison sa kanilang lugar. At dagdag pa nila na siya ay ang tinaguriang Great Being, at ang nilalang na ito ay nagdadala ng paghihinagpis at kasamaan na sa ngayon ay unti-unting isinisilang at patuloy na kumakain sa mga espiritu sa kanyang paligid. At nagugulat din naman ang Blue Spirit sa kanyang mga nakikita at nasasaksihan, at alam na niya kung sino at ano ang nilalang na ito. At sa napakalakas na aura na ibinubuga ng unti-unti nitong paglantad sa lugar na yon, ay hindi na ito mapipigilan sa kanyang pagdating. Kaya't sa sobrang kaba ng Blue Spirit, at sa sobrang tindi ng kanyang mga nararamdaman ngayon, ay alam na alam din niya ang kapangyarihan ng nilalang na kanyang nakikita ngayon, at pasigaw pa niyang sinabi na ito ay isa ding Blue Spirit, at siya ay kasing lakas din ng lakas na kanyang tinataglay. Kaya't sa kanyang pagka-curious, ay unti-unting niyang nilapitan ang Blue Spirit kakaibang nilalang na ito, kahit na hindi siya sigurado kung ano ang gagawin nito sa kanya pag sila ay nagharap ng malapitan. At makikita din naman ang anino ng nakatayong tao, at ang Gu Poison na ito ay nakumpleto na at siya na ngayon ang pinakamalakas sa lugar na ito. At ang mga paa nito ay punong-puno ng dark energy, na nanggaling sa lahat ng mga mapaghiganteng espiritu na kanyang kinain at hinuli gamit ang kanyang napakadaming kadena. At nabigla din naman muli ang Blue Spirit, at sa ngayon ay kitang-kita na niya na ang nilalang na ito ay hindi siya kayang saktan. Dahil siya ay si Jungwon, at sa kanyang paghakbang papalapit sa Blue Spirit, ay makikita din naman ang mga dark energy na sa ngayon ay kanyang nakokontrol na. Kaya't habang nagtataka ang Blue Spirit ay napapaisip siya, na bakit iba ang energy na nanggagaling sa katawan ni Jungwon. At dahil dito ay nagbigay siya ng hinuha na baka ang katawan ni Jungwon ay nasaniban ng Gu Poison, habang siya ay nakikipaglaban dito. At sa ngayon ay kanyang kinukumpronta at sinasabing ikaw ba ay nasaniban ngayon. Ngunit sa kanyang pagkabigla ay sumagot din naman agad si Jungwon at sinabi niyang hindi at bakit niya ito naisip na itanong. Hindi siya nakain sa lugar na ito, kaya't para patunayan ito ay itinaas niya ang kanyang mga kamay at inilabas muli ang mga dark energy na kanyang nakuha sa paligid. At dagdag pa niyang sinabi,
na siya na mismo ang kumakain sa lahat ng mga mapaghiganteng espiritu na naglalagi sa lugar at siya ay busog na busog sa mga sandaling ito. Kaya't hindi din naman makapaniwala ang Blue Spirit, at sa ngayon ay mayroon na naman siyang nasasaksihan na kakaibang ipinamalas ni Jungwon kaya't hindi na lang ito makapagsalita. At hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang pagkamangha at pagkagulat na ang lahat ng source ng mga dark energy ay nanggagaling kay Jungwon. Kaya't sa lahat ng mga ito ay napatanong na lang ang Blue Spirit at sinabi niya na kung totoo ba na kinain niya ang lahat ng mga mapaghiganteng espiritu sa paligid, kaya't pinakikitaan din naman siya ni Jungwon ng mga dark energy para ito ay mas maniwala pa. At dagdag pang sinabi ng Blue Spirit, na hindi siya makapaniwala na talagang ginawa niyang kainin ang gupoison sa lugar, at napapaisip din ito na talagang hindi niya maintindihan si Jungwon, dahil unang-una ay naabsorb niya ang espiritong naglalagi sa lugar na ito at ito ay hindi basta-bastang espiritu lang kundi ito ay isang Blue Spirit din. At sa kanyang pag-oobserba, na si Jungwon ay napapaligiran ng napakadami at napakalakas na mga dark energy, at sa kanyang hinuha at pagtataka, ay para bang hindi ito makakaya ni Jungwon. At habang iniisip ito ng Blue Spirit ay bigla din namang nagsalita ang ating bida, at sinabi niyang ang kanyang nararamdaman sa kanyang tiyan ay para bang ito ay sasabog na sa kahit na anong oras, at dagdag pa niya ay baka dahil ito sa sobrang dami ng kanyang kinaing mga espiritu, kaya't napapatingin na lang dito ang Blue Spirit at naghahanap ng rason kung bakit ito nangyayari. Kaya't sa sobrang lalim ng kanyang pag-iisip ay bigla siyang mayroong nakalimutan na napakasimpleng bagay, at ito ay dahil si Jungwon ay isang tao lamang, kaya't dahil dito ay bigla din naman niyang inutusan si Jungwon na alisin ang mga dark energy sa kanyang katawan ngayon na mismo. Ngunit kahit na natataranta na ang Blue Spirit ay mahinahon pa din namang tinanong siya ni Jungwon kung bakit niya ito gagawin. At sinagot din naman agad siya nito at sinabi na ang katawan ng isang tao ay isang vessel lamang. Kaya't dahil dito ay siguradong mayroon itong limit sa kung hanggang saan ang makakaya nitong hawakan. At kinakailangan niyang i-expand ang vessel ng kanyang katawan sa pamamagitan ng enlightenment, bago pa man siya maapektuhan ng napakaraming dark energy na kanyang nakuha sa lugar na ito at maging poison sa kanyang katawan. At dagdag pa ng Blue Spirit na masama ang pag-absorb ng napakaraming dark energy kagaya din ng pagkakaroon ng kulang na energy, kaya't marapat lang natanggalin niya ang mga sobrang energy sa kanyang katawan nang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Ngunit sa mga sinabing iyon ng Blue Spirit, ay biglang naisip ni Jungwon ang isang bagay at siya ay tumalon habang sinasabi niya na kung papakawalan niya ang sobrang energy sa kanyang katawan ay dapat niyang ibigay ito sa isa pang nilalang. Kaya't nagugulat naman ang Blue Spirit sa mga ginagawa ni Jungwon. Kaya't na-curious siya at sinundan niya kung saan papunta ang ating bida. At makikita namang si Jungwon ay naghuhukay ng mga bungo na nakakalat lang sa paligid at sinasabi pa niya na dito lang niya yon iniwan. At sa wakas ay nakita na nga niya ang bungo na mayroong talisman, at sa ngayon ay gagamitin ni Jungwon para lagyan ng kanyang sobrang dark energy. At napansin naman agad ito ng Blue Spirit na ito ang nilalang na kanyang nilabanan kamakailan lang, at nag-iisip naman kung papaano niya ilalagay at itatransfer ang kanyang energy dito. Ngunit kahit ano paman ay sinubukan pa din naman ng ating bida na lagyan ito ng dark energy, at kanyang hihintayin kung ano ang mga susunod na mangyayari dito. Kaya't nagtataka din naman ang Blue Spirit kung ano ang gustong gawin ni Jungwon, at bakit niya ito nilalagyan ng dark energy habang tinitignan naman ang bungo na napapalutang at nagsisimula ng mayroong lumabas dito. At sa ngayon ay makikita na nga na unti-unting nabubuo ang ibang parte ng bungo, at patuloy din naman ang pag-transfer ni Jungwon ng mga dark energy para mas lalo pa itong makumpleto. At nagkaroon na nga ito ng laman, at dahil din sa mga dark energy, ay unti-unti na itong nagkakamalay ngunit kulang pa, at dapat ay tuloy-tuloy lang ang pag-agos ng dark energy sa katawan nito. Kaya't sa mga nasasaksihan ng dalawa, ay pinagpatuloy pa din naman ni Jungwon ang kanyang pagsusupply ng mga dark energy dito, hanggat sa mahulma na nga ang katawan ng nilalang na ito. Kaya't habang ginagawa ni Jungwon ang lahat ng iyon, ay napapatanong din naman ang Blue Spirit,
at sinisigurado niya kung ito nga ba talaga ang nasa sentro ng lahat ng ipo-ipo ng mga dark energy sa Corpse Blood Valley, at sinabi na din naman ni Jungwon na hindi siya nagkakamali. At makikita din naman na ang nilalang na ito ay mayroong katawan na para bang isang tao, at ang mga buhok nito ay sobrang puti at siya ay napapalibutan pa din ng napakadaming dark energy. Napakakinang naman ng kanyang mga buhok, at ito ay dahil lamang sa napakalakas na mga dark energy na ibinigay ni Jungwon dito. At sa wakas ay nabuhay na nga ang nilalang na kanina ay isang bungo pa lamang, at ang kamay at mga paa nito ay nakakadena. Kaya't napatanong naman ang Blue Spirit kung babae ba ang nilalang na ito dahil sa mahabang buhok niya at sa hulma ng katawan nito. Ngunit medyo naiinis naman ang batang espiritong nakakadena sa kanyang mga naririnig sa dalawa. Kaya't bigla itong tumayo at napasigaw, at sinabi niyang hindi siya babae, ngunit tinitignan lang siya ng dalawa. At ang nilalang na ito ay makikita namang sobrang bata pa, at ang kanyang katawan ay napapalibutan ng mga bandage, pati ang kanyang leeg ay mayroon ding nakapulupot na mga kadena, at sabay pa niyang sinabi na siya ay isang lalaki. At sa biglang pagsigaw nito ay nagkaroon din naman ng biglang katahimikan sa paligid, at hindi makapaniwala ang dalawa na ito ang lumabas sa sobrang dark energy ni Jungwon. At sa sobrang inis ng nakakadenang espiritong ito, ay matalas ang kanyang tingin sa Blue Spirit dahil sa napakadami nitong tanong sa kanya. Pero kahit gayon pa man ay tinanong muli siya ng Blue Spirit kung totoo nga bang hindi siya babae, at sila ay kanyang nililinlang lamang, kaya't hindi na nakapagpigil ang batang espiritu at ito ay galit na galit. Ngunit hindi siya pinapansin ng dalawa, at tinatanong ng Blue Spirit si Jungwon kung bakit niya ito binuhay, at dapat ay pinatay na lang niya ito, at sagot din naman ng ating bida na akala niya ay magiging kapakipakinabang ang espiritong ito at dagdag pa niya na hindi naman ito ang kanyang nakita at nilabanan sa sentro ng mga dark energy. Kaya't punong-puno na ang batang espiritu dahil hindi siya pinapansin. At pasigaw niyang sinabi na bakit ganoon ang kanilang pagsasalita sa kanya, at wala silang respeto habang siya ay nasa harapan nila. At sa bugso ng damdamin niya, ay hindi niya napansin na bigla din naman siyang sinakal ng Blue Spirit at ayaw na ayaw nito nang sinisigawan siya. Kaya't ang batang espiritu ay nagulat sa sobrang lakas at sobrang bilis ng mga galaw nito. Kaya't nagalit din naman ang Blue Spirit at sinabi niya, na ano ang sinasabi niyang walang respeto, at siya ang dapat na magbaba ng kanyang boses kapag kaharap niya ang Blue Spirit kung ayaw niyang mamatay sa lugar na ito mismo. Kaya't sa mga nasaksihan na ito ng batang espiritu, ay bigla din namang napansin niya na hindi niya ito kaya, at sinagot niya ito ng pabulong at sumasang-ayon siya kung ano ang gustong ipagawa nito. At bigla din namang nagsalita ang ating bida, at sinabi niya, na kung gusto bang marinig ng Blue Spirit kung bakit niya binuhay ang batang espiritong ito. Kaya't bigla niyang inilabas ang bungo nito na kanyang ginamit kanina, at parang mayroon na naman siyang gagawin na kakaiba. At ipinakita na nga niya sa Blue Spirit ang kanyang gagawin ngayon, at makikita naman sa kanyang mga kamay na ang bungo ay kanyang binasag sa isang iglap lang. At dahil sa ginawang ito ni Jungwon, ay napasigaw naman ang batang espiritu at ito ay labis na nasasaktan, kaya't naghihintay naman ang Blue Spirit kung ano pa ang mangyayari dito. At bigla din naman niyang sinabi na gusto niya ang ginagawa ni Jungwon dahil papatayin niya itong muli, at nag-i-enjoy siya na tingnan ito na namimilipit sa sakit, at dagdag pa niyang sinabi na ni-revive niya lang pala ito para i-torture. Ngunit hindi pa nga natatapos magsalita ang Blue Spirit, ay bigla din namang pinulot ni Jungwon ang mga natitirang piraso ng bungo nito. At ang mga pirasong iyon ay bigla niyang kinain, at nilunok sa isang subo lang, kaya't nagugulat naman ang dalawa sa pinaggagawa ng ating bida. Ngunit nang matapos niya itong lunukin, ay nakakasigurado na si Jungwon na nakumpleto na ang kanyang ritual. At bigla namang kakaiba ang naramdaman ng batang espiritu, kaya't siya ay napatanong kay Jungwon kung ano ang ginawa nito sa kanya, at nagkaroon din naman siya ng pulang tali na nakakonekta sa kanyang puso. Maaalalang ang taling ito ay nakakonekta din sa Blue Spirit at sa demonyong monghe, at sa pamamagitan nito ay nakokontrol sila ni Jungwon.
Ngunit sa ngayon ay may bago na naman siyang espiritong makokontrol at makikita naman na ang pulang taling ito ay mas pinatibay pa. Kaya't sa mga tingin ng Blue Spirit ay para bang siya ay proud pa na naging isang familiar siya ni Jung-won, at sa pagkakataong ito ay tatlo na nga ang nakokontrol na mga espiritu ng ating bida, at ito ang Blue Spirit, ang demonyong monghe at sa ngayon ay ang batang espiritu. Ngunit hindi naman din ito makapaniwala habang hinahawakan niya ang pulang tali, at ang batang espiritu ay nanginginig-nginig pa sa mga biglaang nangyayari sa kanya. At napapaisip din naman ang Blue Spirit na ang pulang taling ito ay tinatawag na thread of familiar spirit, at siya ay nagtataka kung ang ginawa ni Jung-won ay ang tamang paraan ba kung papaano makakuha ng isang familiar spirit para ito ay kanyang makontrol. At sa kanyang mga naaalala, ay dagdag pa niyang sinabi na hindi pala tsamba lang ang kanyang pagiging familiar spirit at ginawa nga talaga ito ni Jung-won sa sarili niyang paraan mismo at siya ay nagtagumpay. Kaya't napapatanong na lang ang Blue Spirit sa kanyang isipan na kung anong klase ba ng nilalang ang mortal na ito. At ipinakita din naman ni Jung-won ang pulang tali at sinasabi niyang tapos na ang kanyang ritual at sa ngayon siya na ay kanyang karagdagang familiar spirit. At nangangamba din naman ang batang espiritu kung ano ang gagawin ni Jung-won sa kanya at sa ngayon siya ay isa ng familiar spirit nito. At sa kasalukuyan naman, sa lugar na tinatawag na Underworld Assassin Pavilion, ay makikita ang isang tao na nagdarasal sa gitna ng altar. Ang pangalan niya ay In-sook at siya ay Sun rank na. At habang siya ay nag-meditate, ay bigla din naman itong mayroong naramdaman sa paligid kaya't siya ay naalarma. At ang matandang ito ay napapaisip kung ito na ba ang kanyang hinihintay. At siya ay napatayo sa kanyang kinaupuan at itinigil niya ang kanyang ginagawa at siya ay mayroong kukumpirmahin na isang bagay. At siya ay pumunta sa isang silid at nabibigla sa kanyang mga nakikita. Dahil sa ngayon nabasag ang isang artifact na kanyang binabantayan sa matagal na panahon, at isa lang ang ibig nitong sabihin. Kahit sa napakalakas na mga seal na kanilang nilagay dito, ay hindi pa rin ito napigilan at nasira ang kanilang mga plano. At hindi din naman makapaniwala si In-sook, at nanginginig-ninig pa habang hinahawakan ang mga kadena, at hindi niya alam kung ano ang susunod na mga malalagim na mangyayari. Dahil sa mga oras na ito, ang Divine Spirit Insect at ang Poison Art ng Pavilion Master ay nasira at hindi niya alam kung sino ang may kagagawa nito.